Morning guys! Hello po sa inyong lahat. Magandang buhay. Kumusta po ang lahat? Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, Martes na araw. Yung oras is alas 8. Dalawang araw din. Bali 3 araw wala tayo sa YouTube channel. So ayan, katatapos lang po pong maligo. Pero hindi naman siguro bawal kasi nakaano naman po tayo ng tuwalya. Para lang po tayong naka crop top or two-piece ba yan? So, pasensya na po kasi mag-i-intro lang po tayo sa ano natin, content ngayong araw. So, ayan po, 3 araw din tayong walang laba. So, kaya, yan, tambak po yung labahan natin. Yan. Kanina pa po akong nag-umpisa. Yan po. Kanina pa tayong nag-umpisa. Ito, ihahangir na lang kasi nasa downy na. Tapos meron pa tayong sinalang at saka meron pa tayong nakitang labahan. Muntik pang kalimutan. Ay, nako. At saka ayan, maano po yung araw. Mabuti po yung panahon na samantala kahapon naman is maghapon po siya umulan na kaya ayan, nakapagpagas na po tayo. Nakapagpagas na po tayo dito ng tubig kasi nagkaroon na po ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya meron na naman tayong agas. Yung bahay, ako lang mag-isa dahil ayun, pumasok na yung mga bata. Ano lang kay Sia kasi hindi nakapasok ngayon dahil siya naman po yung may lagnat. At saka timing naman po si Papa Bits pinapapunta doon sa center. So pinahabol ko sila Christian para ma-check up po si Sia dahil hindi po siya na ano sa New Kidilits, hindi po siya hiyang. Pero si Chrislyn na ano naman po na gumaling po sa New Kidilits po na pinainom. Tapos siguro kasi nakahingi naman po tayo mga 4 lang na piraso yung paracetamol doon sa BHW namin. So ayun. Ayan. Teka muna guys. Napuno na po. Patayin ko lang. Ayan. Maapaw na po siya. Patayin lang muna natin. Yun, sabi ko nga na naubos na yung hini kong paracetamol. Sakto lang po kay Chrislyn na ano po siya gumaling. Tas nung time na nandun po kami sa Compostela, Sabado kami nagpunta doon ni Papa Bits mga tanghali. Pagkalinggo umulan daw, naligo yung mga bata. Pero sa Chrislyn hindi naligo kasi ano po siya, parang bago pa lang na galing sa lagnat or kung baga sa waray, bago nga malaymay ganon. Si Pinsoy at saka si Sia naligo daw ng ulan, hindi lang nagtagal yung ulan. So pagkagabi pagkakinabukasan, so sa linggo nakauwi naman po kami nang hindi sa oras kasi nagpunta sila Boss Tipin dito, silang lahat. Maliban lang po kay May Timang kasi may lakad, hindi po nakasama. So bali dito sila Boss Tipin nag-overnight. So ang nangyari po, hindi pa po kami noon pinapauwi ni Jing kasi yun nga walang klase kahapon, holiday. Sabi ni Jing, wag lang muna kayong umuwi dahil wala naman pong klase. Hindi lang kami umimik ni Papa Bits. Tapos nagpunta sila ni Papa Bits sa school, doon ni Jing kasi meron silang inayos. So bandang hapon na, mga alas 3 sila umuwi. Sabi ko kay Papa Bits, bili tayo ng isda, mga kalahati lang, tas gulay, pakbit, kalahati lang. So mga alas 4 parang nagluto ako, maaga akong nagluto doon kay Jing para pagka alas 5, alas 6 nakaluto na, pwede na po kaming kumain. So wala lang, tapos tawag po ng tawag itong si Mariel sa akin. Hindi ko naman po masagot kasi nagpupupo ako. Katulad ngayon naka-operate tayo ng pupo.
Ayan, tatasking po tayo. Sabay-sabay na ito guys. Tas ayun, hindi ko nasagot. Tas si Boss Stephen tumawag naman. So sinagot ko. Sabi niya, Madags, uwi na kayo. Sabi na parang ko bakit? Sige na ko no, uwi na kayo. Tapos pinakita po kami na meron silang dalawang manok na native na ihawin. Parang naano naman po kasi nandito na sila. Silang lahat maliban lang talaga kay May Timang. Sabi ko, anong oras na? Mag-alas 5 na. Bihay pa kami niya. Kaya pa yan, sabi nila. Sabi ko, Jing, uwi kami kasi nandun sila Mariel. Sabi ni Jing, anong ginagawa nila doon? Ewan ko kasi gusto lang talaga nila na kasi sabi nila wala daw din klase bukas. So parang yun, magbabanding-banding po kami. Tapos sinabi ko naman kay Jing na tara, uwi tayo. Sabi niya, ayoko daw kuno kasi nakakapagod. Sige kami na uwi na lang po kami total meron ka naman pong pagkain dito, nakaluto naman po ako, nakasaing, nakaluto na ako ng ulam, nagpaksiw po, tas nagpakbit, tas may snack pa siya na banana Q. Sabi niya, sige no, kasi matutulog lang ako dahil babawi din po siya, kasi gagawa pa daw siya ng mga grades ng mga estudyante nila dahil sa periodical, sa first periodical. Tas yun nga, sabi niya na parang naano din po siya magbigay ng grado sa mga estudyante dahil hindi daw kumpleto yung mga project. Ganon din si Chrislyn, hindi mabibigyan pa ng ng grades dahil hindi pa siya kumpleto ng project, dalawa. Kasi hindi naman nakag-project si Chrislyn sa time na yun dahil practice po sila ng practice para sa Miss Play Day. So parang naapektuhan yung ni Chrislyn. So yun, nakapag naman siya dito, nagpagawa ng papabits. So ngayon araw, ipapasa na kasi last na yung pagbasa nga. Last day na po ngayon yung pagbasa ng project. So ayun nga, so nangyari na yun, dito na nakauwi na po kami, lumakad po kami doon sa Compostela alas 5:30. Tapos nakarating po kami dito mag-aalas 7 na kasi hinay-hinay lang po yung biyahe namin ni Papa Bits dahil papadilim na, tapos maraming sasakyan. Sabi ko sa kanya, hinay-hinay lang po tayo, gilid lang tayo ng kalsada, wag tayong magpaspas, mag-apura kasi dadating din po tayo doon. Uwi na po kami pag tapat namin sa Katmon na banda, umulan, pero hindi naman po malakas na ulan, parang ambon lang. So hindi kami sumilong, patuloy lang po kami na biyahe. So ayun, nakauwi na po nga kami dito. Sa saktong-sakto lang nakakaluto na sila. Yung ginawa po sa native na manok, ginata nila, adobong gata na merong sili. So dito po, tas meron talaga silang baon kasi noon pa yun sinasabi ni Mariel na mapasyal daw sila dito, sasama niya yung kapatid niya, yung merong baby bagong panganak, gusto daw pumasyal dito. Sabi ko, sige, pasyal kayo dito, kung pupunta kayo dito sa amin, magdala kayo ng ulam kasi wala kami ditong ulam, bigas meron. Sabi niya, sige. Yun nga, parang naano kami na umuwi dahil binili pa nila yung native na manok sa kapitbahay nila binili. Na naman pa ako na sila lang po yung nandito, nawala kami. At timing din si Ronald nun na araw is nandun sa practice ng sayaw nila. So kinontak naman ni Tipin na umuwi din si Ronald. So buti na lang na si Ronald umuwi din. Timing pag dating nila dito, nandito na si Ronald kasi si Ronald yung chef cook. So siya po yung nagluto. Pagdating namin din mga alas 7, sakto lang luto na yung manok. So kakain na sana sila. Din kami, nakasabay. Pagdating din namin dito, medyo nag-umpisa na sila magtagay-tagay. May bisita pala din kami na si Sir Regan nandito. So ayun, hindi tayo nakapag-intro, nakapag-vlog kasi nagkakanta-kanta sila. Parang nagpaubayan na lang po tayo, wala tayong content mga 2 araw kasi kakhamo naman hindi ako nag-content dahil halidiga, parang nag-relax din po tayo dahil masarap po yung tulog, masarap po matulog na
umuulan. So hinayaan ko muna yung mga labahan ko, bahala nang dumami. Kaya sabi ko, ngayon na po yung plano, yung araw ko na paglaba. Yun naman, timing naman, si Papa Bits pinapunta ng RHU, pero medyo kanina pa si Papa Bits nagpunta ng RHU. Pagkahati niya kay Sansan, nagdiretso po siya. Tapos si Christian naman naghatid kay Pinsoy at saka kay Chrislyn. So ako nagumpisa na po ako maglaba. Siya medyo parang iyak po siya ng iyak kasi sakit daw yung ulo niya, tas mataas po yung lagnat niya. Napainom na nga namin ng Nuki Dilits, parang hindi po kumakalma yung lagnat. So naisipan ko, sabi ko kay Christian, sige bihisan mo yan, ihabol mo yan doon kay Papa Bits sa RHU dahil may record naman po siya doon, may picture kasi yung pag-check up doon naka system na kung may record ka doon, nakikita ka agad yung So, ihabol mo kay Papa Bits para po siya ma-check up. So, ayun, umalis po sila. Tapos, ako naman, sinabayan ko yung paglaba ko, naligo. Tapos, ayan po, hindi pa tayo na masyadong nakapaglinis sa loob. Pero wala na po ako hugasan kasi naghugas na po ako kanina. Dire-diretso po pagkagising, bangon, saing, paggising sa mga papasok, pakain, tapos linis, na hindi pa naman tayo tapos linis ng mga ng aso, na nakakaano din po itong dalawang namin, alaga, itong si Brownie, parang salbahis na, dito na rin umiihi sa loob, hindi na sa labas, na napakadami naman na buti kung hindi mapanghi. Ayan, iwan ko sa Brownie na yan, parang salbahis na po siya. Pasaway talaga, parang namin yan, ipapamigay kung sinong may gusto, dahil yung mga manok dito na bagong silang or sisiyo pa lang, kinakain, tapos nang habol ng mga manok, yung parang para na po siyang aswang. So ayan po guys, magbihis lang muna po ako. Ayan, nakapagbihis. Tapos ayan na nabuksan na po yung order namin na bigas kasi naubos na yung una. Tapos ayan, meron na po tayong bagong bigas na naman. Thank you po. Thank you po sa blessing. Tas malaking oras po yung gugugulin natin ngayon guys, dahil ayan, naglaba po tayo, tapos mangunguha po tayo ng mga hinanger ko, dahil gagamitin ko naman, hindi pa tayo nakapag ng mga nilabhan natin noong Biyernes. Hindi pa po tayo nakapag-ligpit kasi nung Sabado nga umalis naman po kami. Kaya ngayon ko lang ito makukuha kasi kinakailangan kong gamitin yung hanger. Yun nga, sabi ko, maglaba tayo ng marami. Pagkatapos nito, maraming naman tayong tupiin. Dahan-dahan kasi baka mahulog. Mahuhulog yan sa ni Ishaira. Ihi. Di talaga pupunta ng likod para lang umihi. Talagang dito pa sa harapan. Minsan sumusunod si Shaira, minsan hindi.
Tapos dadagdag pa itong si Brownie. Ay, nako. Pumapasok sa tulugan namin yung panghi ng mga ini nila. Oh my God! Yun. Buti na lang, nasalo. Kasi dito tapat yung ano ni Shera. Pero, inanuhan ko na yan ng tubig, nilagyan po ng Sunrox. Yan, pag napipinding yung ano natin, routine, talagang pinding. Tapos yung labahan ko, pagdating ko, bukid na talaga. As in bukid. Tapos ngayong araw, ihis, kaya ayan, sabon lahat, sabay-sabay na lang yung pagbanlaw. Ganyan lang ang buhay ni Mama Dax. Dito lang umiikot. Buti na lang si Christian wala pang appointment ngayon. Kasi naghihintay pa siya sa release ng passport niya. Na okay rin yung passport. Release na lang yung hinihintay. Oh my gosh. Papahirapan pa. Yung nasa likod ko na mga hinangir, kahapon ko pa kinuha. Pero yung tuwalya nandun pa sa likod. Dahil hindi naman po siya natitilagsikan. Tsaka maraming suspended po yung klase. Sa Leyte, Manila, suspended daw yung klase nang dahil sa ulan-ulan. Sa Manila maraming baha. Sa Leyte kasi mas maulan kisa dito sa amin. Suspended po yung klase doon. Tas timing naman po na pista ngayon doon sa amin, sa Manlurip. Suspended yung klase, marami pong mamimista. August 26. Suspended lang dahil sa ulan na ulan. Pero dito sa Cebu, nabibilang lang po kung kailan umulan. Noong Sabado ng hapon umulan doon sa Compostela kasi nandoon naman ako sa Compostela. Pero dito wala. Nung Linggo, umulan, maulan din dito. Tas kahapon, gabi ng Linggo, malakas yung ulan dito. Tas kahapon medyo ganito, sa umaga, ganito po yung panahon. Pag dating ng mga tanghali na, yun, parang nagkulimlim, tapos
bumuhos na po yung malakas na ulan na hanggang po sa maggabi. Kaya stipot kami kahapon. At timing naman po sila bustipin kahapon, umuwi sila mga pa lang, mga alas 9. Umuwi sila ng umaga. Kasi dito muna sila kumain, nag-agahan. Timing meron pong naglako ng isda. Bumili po kami ng mga 1 kilong kalahati. 350 guys. Yung tawag doon is dito budburon. Sa amin naman buraw. So bali 6 ka piraso, yung 3 o 2, 6, yung 2 tinula ko kasi medyo may mga hangover para umigop yung sabaw. Tapos yung 4 inihaw. So yun, dito muna sila nag-umaghan sila bustipin bago po umuwi. Mga alas 9. So ayun, naging happy sila lahat na nandito sila kasi tawanan, kantahan, banding nga. Yun po yung kasi sabi ni Bustipin, naboboard sila doon na sila lang nagkakarap. Kasi sila lang naman ang nandoon sa kanila. Kasi yung isang kapatid niya, si Idmar, umuwi naman ng Tacloban. So sayang yung asawa ni Idmar na sa Mitsumi na nagtatrabaho. Tumigil. Tapos doon maghahanap na naman ng trabaho. Iwan ko sa kanila. So, ayun. Dito sila sa amin overnight. Sarap ang tulog nila kasi doon sila sa sa may kusina, sila Bustipin. Tas si Kayla naman at saka yung kapatid ni Maril doon sa kwarto. So, bali si Ronald, sila po yung magkakasamang natulog dito sa may kusina. Ilinabas ko naman po yung misa dito sa extension para lumuwag. So ayun, parang okay po yung nila, bakasyon. Kaya nakauwi tayo ng wala sa oras nung linggo. Na naman po ako na sila lang po dito, hindi nila alam kung yung kikilusin. Samantala nandito naman din si Ronald, umuwi din na siya po yung nagluto. Yun, kasiyahan, kanta-kantahan, tagay-tagay na ang tagal pong maubos na. Umabot po kami nila Mariel, ako, si Rumalin, yung ate ni Mariel, at saka si Kayla. Kantahan sila hanggang alas 4 ng madaling araw po guys. Pero hindi naman po malaki nakakanta. Kasi yung speaker namin sa loob, ipinasok. Pero tulog yung mga kasamahan namin. Na doon din nagsumpisa po yung lagnat ni Sia. Sa linggo ng gabi. Kasi nung araw umulan, naligo daw. Na hindi naman po nagtagal yung ulan. So, ayan guys. Banlaw tayo. Kasi tatapos na po yung last natin. Paikot. Last salang. Magbanlaw na po tayo na habang maganda yung sikat ng araw. Alas 9 na. Happy fiesta po sa Manlurit. Ngayon po yung fiesta. Masaya yung nila kahapon. Dispiras kasi meron pong mga sikat na mga vlogger po na nag-shoot doon. Mga vlogger na magaling magpatawa. Tulad nila Kunsyal Unyok at saka si Tutuwa. Mga waray lang yun, mga waray na mga vlogger. Gustuhin man namin mamista, pero di pwede kasi yun nga may klase. Tapos magiging busy dahil magpe-play pa yung mga bata
sa Biyernes at saka Sabado. Na yun, timing naman si Siya nilagnat. Iwan ko kung makaano. Pero makakasali pa yata si Siya dahil Friday pa naman. Friday yung opening, Sabado yung playground demonstration. Hindi na lang ko papasamahin sa pagtarig. Ayun, si Pinsoy naman, okay na talaga yung nila. Okay na talaga yung yung sugat niya. Magaling na po. Sabay-sabay po naubos yung gamot niya, yung ointment, yung vitamins, sabay-sabay po na naubos ngayong araw. So, sabi ko kay mami niya, sabi ko sa mami niya, parang hiyang si Pinsoy sa iniinom niyang gamot. Sabi ko, ipagpatuloy natin kasi parang umaano si Pinsoy. Nagkakalaman yung niya. Basta gumagali, hiyang po siya sa ascorbic acid. Tanong yung mami niya kung magkano, sinabi ko naman. Siguro pag sweldo ng mami niya, papabilhan. Parang ginagawang candy lang ni Pinsoy. Naman sila dito, iniinom na vitamin, yung parang honey. Iwan. Kasi siya hiyang din sa yung vitamin na pinaiinom. In-order yan ni Mama Walin para sa kanila. Iniinom sila. Lang uso lang kasi ngayon ng taglagnat. Uso ngayon ng dahil sa panahon, biglang ulan, mainit na mainit, tapos biglang ulan. Yun, nababasa ko nga sa mga GC, maraming absent dahil yung dahilan, dinalagnat, inuubo, inisisipon, ganun. Buti na lang si Chrislyn is okay na din. Na timing yung lagnat ni Chrislyn na walang klase. Holiday. Tapos na timing na Sabado at Linggo. So, ayun. Nakag-relax po siya. Kasi hindi ko lang muna pinapunta yung dito, yung nagtuturo sa kanya. Kasi, yun nga, hindi naman po siya makakarampa-rampa dito dahil maputik. Kasi sa labas sila po rampa-rampa. Saka, alam naman ni Chrislyn, kahit hindi na. Relax tayo kahapon guys, nakarelax. Bahala na yung labahan. Bahala na yung ngayon harapin. Tapos malamig yung panahon, makakatamad maligo. Kasi Teo may lagnat din noon ng linggo kapag dito na napainom din yun ng Yuki Dimits. Pagka kinagbukasan nawala. Tapos higop ng sabaw si Teo na sarapan po siya sa tinula kong isda hapon. Sabi ni Marilang,
nasarapan daw si Tio ng ng sabaw. Kasi na parang nakadalawang tasa po si Tio. Higop ng higop, tas isinabaw. Sabi ni Maril, daw siya, parang nagustuhan ni Tio daw na madax yung sabaw mo. Sabi ko sa kanya, wala namang hindi po nagkagusto sa luto ko. Talagang napaparami yung kain. Tapos kagabi, hindi naman po ako kumain kagabi. Nag-ano pala sila, nagsinigang din po. Si Ronald, bumili si Christian ng karne, mga kalating kilo. Pinasabawan, sinigang para kumain si Sia. So ngayon may sobra pa naman. Hindi kumain, hindi sumabaw si Sia. Talagang walang ganang kumain. Yun na, humingi ng gatas. Kumain, hindi naman inubos. Kasi sabi niya, parang susuka daw siya. Yun, pinahabol ko sa RH. Ewan ko kung ano yung ngayon, resulta. Kasi si Papa Bits, umalis kanina. Hindi ma-drawing yung mukha kasi gusto niya pasasamahin ako. Sabi ko, tingnan mo, marami akong labahan. Pag sumama ako doon, tatambay, maghihintay lang ako hanggang dumating yung doktor. So, sayang. Kung sabi, ikaw na lang kasi wala ka namang sakit na inaano lang naman, minomonitor lang naman yung sugar mo. Tas, yung BP mo. Anong kinakailangan mo pa kung isama? Yun, hindi na umimik. Naligo. Kasi hanggang ngayon wala pa sila. Pinahabol ko na si Christian, wala pa sila. Tas ako nandoon. Paano yung labahan? Saka pa ako maglalaba pag bumalik kami. Umuwi. Kay Papa Bits. In-explain ko siya, kasi minsan pag hindi talaga ko sumasama pupunta doon, sasabi niya, hindi na ako pupunta doon. In-explain ko sa kanya na huwag na akong isama-sama dahil ako, marami akong ginagawa. Tapos ikaw, pasalamat ka nga merong sa'yo, nagmumonitor. Tapos sila pa yung nagsasabi na kung kailan ka papuntahin doon. Ikaw na nga yung inaano nila, parang sinusunod or ini-schedule na kung kailan ka pupunta doon ng RH. Tapos sasayangin mo lang yung nila, yung effort. Kasi yung PHW namin kagabi nagpunta nag-chat kagabi na kailangan daw si Papa Bits papuntahin bukas, ngayon na, doon sa RH para i-monitor yung niya, yung sugar at blood pressure. Kasi babaguhin daw yung maintenance ni Papa Bits para diabetic. Kasi yung maintenance niya para sa diabetic, yung metformin ba yun? Basta ganun. Kapalitan daw nila, Anong kinatatakot mo doon na magpunta ka doon? Kasi kilala ka naman nila at kilalaan mo naman sila. Hindi ka naman po magtatagal doon, hindi ka naman paghintayin dahil pag nakita ka nila doon, anuhin ka naman, i-assist. Tulad yung pagpupunta sa Compostela, ako lang sana dapat punta doon. Ang kaso, pag hindi siya sinama, yun, maraming issues. Magla-live kami, magpo-post, sabihin, sige, kayo lang. Sige, may araw din kayo. Parang ganun ba? Natatawa na lang po kami ni
ni Jing. Oh. Yun, kung sasama siya, tinatanong ko, kaya mo magmotor doon dahil magmotor lang tayo. Kasi kung magko-commute tayo, dalawa, magkano yung pasahe? Back and forth, 300. Yung ipapamasahe natin, igasolina na lang natin sa motor. Para hindi, sayang, tas save pa kasi mapupultang pa yung motor. Tinatanong ko siya, kaya mong magmotor? Gusto mong sumama, kaya mong magmotor doon. Parang tumitigil muna. Nag-iisip siguro. Sabi niya, sasama ako. Yun, sama. Pagpupunta doon, nagagastusan din siya. Nakala niya bibigyan po kami ngayon. Bibigyan po kami ni Jing. Kasi ngayon si Jing namin is parang siya. Medyo gipit-gipit din. So, kami lang muna yung doon. Kami bumibili ng pagkain, ulam. So, ganun. Parang kami naman po yung kay Jing, nag-treat. Wag naman yung palagi-palagi na lang kaming aasa or maghihintay na bigyan. So, naman po tayo. Yung sabi bang, give and take naman. Hindi puro-puro kay Jing. Para si Papa Bits para malaman niya kung ano po yung sitwasyon. Kasi iniisip ni Papa Bits pag nagpupunta ko ng Compostela, nagpapakasarap, masaya, lang. Yun po yung iniisip ni Papa Bits. Kasi si Jing naman, pag kumakain kami sa labas, kinakailangan. Sabi ko, huwag mo naman i-post. Kasi si Papa Bits sa naman. Ano yung Ginoo ko? Parang ganun. Yan, nabuo tayo ng last, natin. Idren. Para makagtampay na kasi. Sayang yung araw. Oh my gosh. Bigat. Pantalon. Hug. Napuluputan. Ay, meron pala akong buti na lang hindi naubos. May basahan pala akong iisasalang. Huwag ubusin. Pala ako. Muntik nang makalimutan. Yung basahan, guys. May basahan pala ako dito. Dalawa lang naman. Bihis. Masarap din yung paglaba. Tapos yung labahan natin, guys, dalawang
Dalawang pares ng pajama. Ay. Wala naman problema guys kung sasama ako kay Papa Bits. Sama-samahan ko siya kung saan siya pupunta. Basta kung tapos na yung yung lakad namin na hindi pa tayo nakakapag-routine. Katulad nito, naglalaba tayo. Pagbalik, tutulungan niya ako. Tutulungan nila ako. Wala namang tumutulong sa akin, ako lang. So, parang ako yung nagsasuffer, ganun. Yun nga, sabi ko sa kanya, hindi na kailangan na sama-samahin dahil hindi naman po yan nalakad, parang mahirap. Pwede ka naman po yung magsulo, ganun, kasi marami naman po yung mag-assist doon, tapos kakausapin ka lang naman kung paano, kung ano yung gagawin mo, kung anong bawal, susundin mo, ganun. Yun lang po yung rason ko na hindi ko siya sinasamahan. Okay lang kung may lakad or may appointment po siya papunta doon, na wala tayong routine, tapos na ako, okay lang. So, yun, parang mahirap sa isip ko na aalis ako, tapos marami pa akong trabahuin, tapos pagbalik namin, ako lang po yung magtatrabaho. Siya, okay lang kasi tapos na yung lakad, siya pwede na po siyang maupo dyan, magpa-sounds, tapos magpa-sounds, mahiga na siya, relax. Ako, hindi pa, patuloy yung natin, hanggang sa umabot ng gabi, nagro-routine pa rin tayo. Yan lang naman po yung rason ko sa sarili ko. Okay lang yung kung sama-sama din po kami sa gawain. Di ba guys? Oh my gosh. Papabits na naman natin yung kasi yun lang naman po yung totoo. Pwede naman pong magpunta siya lang mag-isa, hindi na kailangan nakasama pa ako. So, puntahan. Hindi yung sasabihin, ayoko, hindi ako magpupunta doon. Sabi ko, bahala ka. Nasa sayo yan. Ikaw na nga yung inaano ng doktor mo. Parang sinusunod or binibigyan ng schedule. O sasayangin mo lang. Sabi mo pa nga, dito ka lang try na magkaroon ng mga libre check-up, libre medisina or gamot, tapos minomonitor, yung palagi bang sinasabihin na punta ka doon, kailangan mo punta ka ngayong araw kasi mo, ganun. Di tulad ng iba na makapagpa-check up ka lang sa isang bisis, wala nang kasunod. Kaya magpasalamat ka kasi hindi na tayo mahihirapan sa sa mga nararamdaman natin sa sakit ng katawan or sa ating mga sakit, kung anong may sakit natin na mayroon, kasi may doktor na ako na nag-monitor. Salamat din, matatapos na po ako. May dumaan na eroplano.
Mag-aalas 10 na. Wala pa sila. Pag alas 11, maghahatid ng pagkain. Yung dalawa. Pero may ano naman. May sinaing naman. Ulam na lang yung kulang. So, ayan guys. Tapos na po tayong manghangir. Tapos parang kumulimlim pa yung panahon. Yan yung mga dikolor. Tapos nandito yung mga pantalon. Hindi ko na lang po nilagay doon kasi parang kumukulimlim. Para hindi tayo mahirapan manguha. Yan. Marami tayo dito mga dito pa. Tapos, nandito na pala si Sia. Dumating na sila. Hindi pa pabits, hindi pa. Kasi hindi pa daw puno. Tapos. At ayan yung dala ni Siam na gamot. Super dami po guys. Yan. Yan ang sinasabi ko. Kailangan magpunta doon. Magpa-check up. Para mabigyan ng gamot na libre. Yan. Yan guys. Napakadami. Ano po. Itong piraso pero yung amoxicillin, moxilor, ano po siya? Tatlong buti. Tatlong buti po yung yan. Tatlong buti. Flavor niya is amoxicillin, moxilor. Strawberry po yung flavor. Tapos, yan. Palagi siyang may cetirizine. Pag pinapacheck up, palagi po siyang may cetirizine. Ayan, cetirizine, 2. Tapos yung, ayan, orange. Ano po to guys? Phenylpropamolimine. Ano ba yun? Basta yan guys, dalawang po siya. Dalawang buti din. Orange yung flavor. Sinodrin. Pag pinapacheck up po siya, palaging mayroon po siyang cetirizine. Pang ano po to guys, allergy or sipon or ano. Kasi si Dian umiinom din ng cetirizine po, pero yung tablet. Pag umaatake yung sinus niya, sipon. Ito. Yan po yung gamot ni Sia. Imbis nyo kidilits lang ang iinumin, ngayon marami na. Asa na si Sia? Nawala tayo kay Sia, nawala. Kala ko nasa kwarto. Nandito pala siya sa ni Papa Bits. Tambayan. Ano? Kumusta? Taas ng lagnat niya guys. Kain ka ng mabuti para ka uminom. Masarap yung mga gamot mo. Strawberry, orange. Parang iinom ka lang ng juice. Huwag kang anuhin mo na gumaling ka kasi mag-lady kayo, hindi ka makakasali pag hindi maggumaling yung sakit mo.